Hello Leo, this is your reading for the first week of November. And if you are new here, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. And also, pakidamay na rin, pa-like and share yung aking FB, Instagram, TikTok. Just to send a private message sa aking FB page if you are interested about personal readings. Link and details nakalagay sa description nitong ating video. First, kunin muna natin what is your overall energy for the first week of November. So, grabe, ang bilis, no? Konti na lang. 2024 na. Your overall energy, Leo, is begin now. Uy, this is an indication. Ito na yung tamang moment, Leo. Take your first step. Be bold, be brave to take the first step. Ito na yung moment mo na mag-try. Stepping out of your comfort zone. Paano mo malalaman kung hindi ka aalis dyan? Kung hindi mo iaangat yung paa mo, nothing will happen. If you are waiting for an opportunity, this is it, Leo. If you are waiting for the perfect timing, ito na rin yun. Yan. Begin now. Yan yung sinasabi sa iyo. O kung may sisimulan ka, ito na yung moment na maganda, simulan mo na yan. And your possible outcome is voyage of the heart. Love flows through you and to you. Ang ganda. This is a very high vibe energy. Love flowing, papasok sa iyo and through you. Okay? You are a channel of love. You are radiating love. Pumapasok sa iyo yung love, nagsisirculate sa iyo, at yun din yung nag-i-emit sa iyo, papunta sa iba. So, very positive energy. High vibe energy, Leo. Tuloy-tuloy mo lang yan. You are surrounded by love. Yun yung masasabi ko this first week of November. Surrounded by love. The highest. Ito na yung the most wonderful energy of all, love. Okay, so you will express your love and at the same time, mafe-feel mo na you are receiving love and nag-e-express din sa iyo yung mga tao ng kanilang pagmamahal. O, diba? Ano pa bang gaganda dun? Wala na. Yan yung pinakamagandang energy. Ito rin, I feel, Leo, this is the best time to do what you truly love. Sundan mo yung love na yan. Ang maganda yung magiging results. You also have 7 of Swords. Baliktad yata. Okay, be careful nga lang dito when traveling, Leo. Maka-encounter ka ng yung mga losses, mandurukot, etc. Lalo na ngayon, daming mga ganyan kasi iniisip nila maraming kadatungan yung mga tao, 'di ba? Pag mga malapit na yung Christmas, naisip nila ay may mga dito, maraming pera pang shopping, ganyan. So ingat, no? Sa mga ganyan. Pwede rin this is something na kailangan mong i-check pagdating sa mga tao sa paligid mo na kaduda-duda or pwedeng may ginagawa na kabalbalan, no? Palihim, pasikreto, patago. Okay? Mag-ingat ka, Ingatan mo itong mga assets mo, kung ano man to. Ingatan mo whether material o hindi. Be careful. Kasi pwedeng may, mandirigma. Leo, baka may mandirigma dyan. Yun lang naman. Huwag magpabudol, ha? Examining mabuti yung mga nakakaharap. 6 of Cups. This is a card of nostalgia and past happiness. Whether you are feeling nostalgic about something or someone. Diba? Nagbabalik-balik yung mga memories mo sa nakaraan. Pwedeng naalala mo yung childhood mo.
Yung mga panahong masaya, inosente ka pa. Okay, yung mga panahong magical pa. Ito yon. Kumbaga, ito yung mga treasured na memories sa iyo na bumabalik-balik. Okay, pwedeng itong first week ng November magiging nostalgic ka. In a good way. Maganda naman yung mga memories na yan. Wheel of Fortune, ako, maganda. Maganda ang changes para sa iyo. Kaya kung susundan mo tong energy na ito, yung overall energy mo, take your first step, Leo. Yun lang yung kailangan. Hindi mo malalaman unless you try. Unless you make the first step. No? A journey of 1,000 miles begins with a single step. O diba, saan natin nakalkal yun? Yung mga moto-moto noong unang panahon. Ewan ko kung sino nagsabi nun, pero malamang famous. Famous, okay? Leo, kailangan mo lang simulan. Oh, magic awaits you. New changes awaits you. Positive changes awaits you because of the Wheel of Fortune. Maganda. Maganda yung mga magiging pagbabago itong first week ng November para sa iyo, Leo. And when it comes to your love life, let's make silip-silip. So, kung pasilip-silip lang si Jose Mariciano mga nakaraang buwan, nga ba ngayon nakalataw na yung buong katawan niya? O, diba? Full body na, mga dear. Nangangaroling na, o, diba? Love life mo naman, Leo, tignan natin. Ay, may resistance. May resistance dito eh. Yung tipong ayaw mag-surrender, ayaw mag-adjust, ayaw mag-give. Okay? Ano to eh, parang ina-avoid, in a way. I feel ko parang ina-avoid. Whether this is you or your person. Ano to? Etong pwede may nagpipigil dito ng nararamdaman niya o yung mga words instead na sabihin, nararamdaman, pwedeng pinipigilan. Ano mang emotion yan. At kung pag-uusapan natin ay katigasan ng ulo, may sabihin na natin, hindi siya open-minded, hindi siya willing to adjust, to be flexible. Sabihin na natin, pwedeng ma-pride, matigas ang ulo, no? Mahirap baguhin to. Kung yung energy o sitwasyon na relationship nyo o yung tao mismo, medyo mahirap baguhin, no? May pagka-fixed yung yung personality or yung mentality nitong person na ito. Okay? O kahit na may mga mistakes yan, this person is too stubborn to accept his or her mistakes. Pwedeng he or she knows about these mistakes pero parang siya yung sabi ko nga resistant, hindi to kumbaga ang kapal, tigas ng mukha nito, dear, yun lang. Okay? O parang chasing thrills, excitement, good time, hindi ko alam kung if this is you or your person na naghahanap ng mga ganyan. Gumawa ba ng pagkakamali ito dahil dyan sa mga bagay pwedeng naging mapusok? Nadala lang ng ng thrill, ng excitement, whether ikaw yan o siya, o basta may mga ganyang energy. So ano pa yung mga paparating sa iyo first week, Leo? Angel, spiritual guidance, protection from harm, o at least protektado ka. Kaya siguro yun, di ba yung sabi ko mag-ingat ka, may mga mandirigma. Well, at least protektado ka naman ng angel mo. Pero syempre, iba yung pag-iingat pa rin. May mga divine forces na pumuprotekta sa atin, pero kailangan din natin protektahan mismo yung sarili natin, di ba? Kasi may kakayahan din naman tayo na protektahan yung sarili natin eh. Kung kumbaga, wag tayo totally umasa lang dyan. Kumbaga maganda na yung doble, yung shield mo, yung pag-iingat mo.
Feeling tied down or frustrated. Ano ba yan, Leo, na nagpaparamdam sa iyo para ikaw ay feeling mo natali ka sa ganyan, napufrustrate ka sa ganyang kalagayan, sitwasyon, no? Ikaw ang nakakaalam. Kasi relasyon ba yan, etc. Beware of greed, Leo. Huwag maghangad ng sobra-sobra, yung tipong hindi mo na makontrol yung mga urges mo, hindi ka na nasa-satisfy, di ba? Ayan, yung iba kasi ganyan eh. Kumbaga, ibigay yung braso gusto hanggang kilikili. Yung mga tipong gano'n, no, yung habang tumatagal hindi na nasa-satisfy, o yan, beware of greed. Yung pwedeng sinasabihan ka lang na mag-control ka rin sa sarili mo na wag masyadong matakaw or greedy. Hindi ito pagkain, guys, ha. Ewan ko kung ano yung nagre-resonate sa inyo, pero basta sinasabi diyan na baka dumating ka sa point na hindi ka na masatisfy, gusto mo lahat-lahat na lang, todo-todo. Mahirap naman yun, masyado kang greedy. Closing message, advice para sa iyo, Leo. Shine from within. Diba kasi nga yung love flows through you and to you. You are shining, glow up ito, Leo. Nagre-reflect sa panglabas mo kung anong nilalaman ng loob mo eh. So if you are radiating love, it means na punong-puno ka ng pagmamahal sa loob. Kaya yun yung lumalabas sa aura mo. So ikaw ay nag-glow up. Hindi nila madidim yung kaliwanagan mo, Leo. Basta maganda yung nanggagaling sa loob. Lilitaw at lilitaw ang ebidensya niyan sa panglabas na kaanyuan mo. O, diba? Kaya kung pangit yung nasa loob, yun din yung magre-reflect sa labas eh. Eventually. Pero ito nakikita ko, you are shining daw. You are shining from within. Revealing your true beauty. O, diba? Huwag kang mahiyang mag-shine dahil lang sa iba. Hayaan mo sila. Ganun yun eh. Pwede kasi yung iba na didim yung light nila dahil ikaw ay masyadong shining brightly tapos sila nasasapawan ng kaliwanagan mo. Yun yung mo eh. Yun yung ini-emit mo eh. Hindi mo kailangan maging sorry sa sarili mo. Bakit mo naman itidim yung sarili mong light para lang doon sa iba? Kumbaga, kung nagsha-shine ka, edi mag-shine ka. Kung nag-i-stand out ka, di mag-i-stand out ka. Hindi naman dahil nakikipagpatalbugan ka, pakabugan. Hindi naman yun. Lang, kung nagsha-shine ka, di mo lang. Hayaan mo lang din sila. As long as hindi ka naman nakaka-argabyado ng iba o nakakasakit ng iba, malinis naman yun. Okay? There is always enough, Leo. Beware of greed. There is always enough, Leo. Hindi kailangan ng sobra-sobra. Matutong makontento. Okay? Sa mga times na nag-aalala ka, ito ay reassurance na there is enough, Leo. Hindi ka kulang. Kung pagdating sa sarili mo, material man ito, hindi ka kapos, hindi ka kulang. You have enough. Diba? So, napakaganda, Leo. Don't forget to like and share kung nagustuhan mo. Don't forget to subscribe. Take care. Kita-kits sa ating next reading.